Ayan na. Yun, totoo na yan. Nabitin ako kanina. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre, live na live po tayo dito sa UNTV Radio La Verdad. Ayun. At ngayon po ay February 26, 2026 na. Nako, maya-maya, March 1 na. Nako, araw na lang. Ayan. Anyway, ngayong gabi, kasama ko ngayong gabi si partner Chris na nagsosolo sa studio at si partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ayan, magandang gabi ka-partner Randy, ka-partner Manuel, and dito po sa technical, magandang gabi. Sa mga regular viewers natin na nanonood sa ating Sock Media, walang sawang sumusubaybay dito sa ating programa. Magandang gabi. And syempre, yung mga bumabiyahe, yung mga nakikinig sa radyo, yan yung mga masusugid ng mga taxpayer na gustong marinig yung mga tinatalakay natin every Tuesday and Thursday. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Bear, kumusta ka na? Magandang gabi, kapadre Chris, kapadre Randy. Okay lang po, medyo gutom pa ako kasi parang nagbitin ako ng dinner. Sabi ko, magsisimula na pala ang programa. At tayo po ay live na napapakinggan sa 1350 sa AM band sa inyong mga radyo. At ganoon din sa Facebook, napapanood po kami sa UNTV Radio La Verdad. At sa Facebook, sa YouTube naman po sa UNTV News and Rescue. Ayan. Partner, bawi ka na lang mamaya sa pagkain. Tama po kayo dyan. Anyway, partner Chris. Yes, maaari din silang mag-comment or mag-suggest dito sa ating Facebook page, dito sa official Facebook page natin, sa business natin to on air, ka-partner Randy. At syempre, kung may katanungan po kayo or tungkol sa tax or sa negosyo, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ulitin ko lang po, 0997-824-9408. Ayun. Partner Chris, okay ka na ba sa 2316 mo? Sa wakas, tapos na. Thursday pa lang po. Ako naman kasi yun ang aking naging goal. Kailangan 2 days before ng deadline. Tapos na ako. Magka-aberya man, mayroon pa tayong panahon para mag-refile ng ating mga deadlines. Ayun. Kasi partner, no, ang gulo-gulo ng BIR ngayon kasi yung pagpapatatak ng ng 2316 ngayon, medyo yung iba naghahanap ng e-submission validation report, yung iba hindi, 'di ba? Walang uniformity. Oo. Walang uniformity ng taxation, nawala 'di ba? ulit yung uniformity of taxation. May pina-file po ako somewhere sa Southern Tagalog last Monday. Last Friday pa. May hinihingi sila na resolution na ino-authorize ka to file. Pero dito sa Metro Manila, na-try ko Valenzuela, Bulacan, 2 BIRRDO po magkatabi sa Bulacan. Wala pong ganon. Pangasinan, wala din po. Ang bilis ng aming pagpapareceive. Parang pagdating doon, tatak, tapos na. Pero nagka-problema ako somewhere again na Binyan, to mention, nawawala yung uniformity. And then, Batangas, ito po yung sa bandang Lipa. Ayun. So, yung Lipa, Batangas, Tomorroco ruta yon, plus Binyan and Las Piñas. And then, Monday, Ayan. Tagbilaran. Yung po yung Wow, aking layo. itinerary. Actually, partner, no, ganyan din po ko. Tapos na lahat, submission na lang ang ihahabol na lang natin bukas hanggang Lunes, 'di ba? Ayun. Sa Lunes, dalawa anyway, yung ating deadline, ka-partner Randy. 1604E and 16 yung ating 2316. Ayan. Madali lang yung 1604E. Yes. 1604E online lang 'yon, madali na. Ang mahirap Yes. yung I-submission na lang 'yan. Yes. Oo. 2316 Anyway, lang, medyo mabigat. Yes, tama ka dyan, partner. Tama ka dyan. Ayan. Yan po ang ating mga tax paalala ngayong gabi. At syempre sa taxonaryo naman, pag-usapan naman natin yung tungkol sa books of accounts. Partner Chris, ano ba yung books of accounts na yan?
gamit na gamit mo ba yan? Ayan. Ito po, ang books of account, ito po ay kailangan ng isang negosyante at kailangan nakaregister sa Bureau of Internal Revenue. Anong books ba yung dapat i-register ng isang taxpayer? Ikaw ba ay VAT or ikaw ay non-VAT? Pag ikaw ay VAT, ilang libro ba ang dapat ipatatak or dapat mong i-register? Kapag ikaw ay non-VAT taxpayer, ilang libro din ba ang dapat mong ipa-register or patatakan? Or actually, yung this time kasi, hindi mo na kinakailangan dumiretso kay BIR para mag-register ng books. Through ORUS, pwede na po tayong mag-register. Ayun. Ayun. At ang yung libro po yan, dagdagan ko yung sinabi ni Partner Chris, ilalagay nyo po dyan yung sales and expenses nyo po. Correct. Diyan po sinusulat po yan. May tatlong klase po ng books. Number 1, yung books po ay yung manual, yung nabibili po sa National Bookstore. Second, yung kukuha ka ng permit to use loose leaf. Ano po ba yun? Ito ay galing po sa Excel file lang yan. Tapos ipiprint out mo, tapos ibubukbind mo. Okay na. Tapos ikukuha ka ng QR code sa ORUS. Okay na yan. At pangatlo, syempre, computerized accounting system, which is ipapa-register mo yung mismong accounting system mo kay BIR at ipiprint out mo yung mga transaction dun sa accounting system. Ayan. So, yan po ang books of accounts natin. Partner Manuel, ano ba yan? Nakaranas ka ba ng books of accounts din? Come again, Sir Randy? Nakaano ka ba? Kasi hindi ka naman empleyado, di ba? Nagsusulat ka ba sa books of accounts mo? Hindi po. Diary siguro yun. Diary siguro sa akin? sinusulat ni Brother Bear. Naku, Libro kailangan din ko kasi yun. Dalawang klase ng libro yun, no? Kailangan ko talagang kumonsulta din sa inyo, kapartner Randy at kapartner Chris. Dahil yan ay mandatory po ba yun? Sa mga talent, ganon. Yes, mandatory po. Basta ikaw ay naka-registered kay BIR, yung libro mo dapat may laman. Kapag na-tax map, di ba nung last time, Partner Manuel, na-discuss natin about tax map. Kapag na-tax map ka, isa yan sa mga tinitignan kung updated ba ang iyong libro. Yun. Yeah. Sana ay walang reklamo ang mapper. Yes. Sana ang pumunta sa akin ay si Dora the Explorer para Ano yan? May backpack ba yan? at saka may wiper. Opo. At hindi ko siya bibigyan ng snacks kasi sabi nyo nga ay bawal pala. Nagbibigay ng kahit pagkain, kahit snacks dito sa mga mapper, kapartner Chris, kapartner Randy. Yes. Tama ka dyan, partner. Kasi mas lalo kapag sa mismong nila, opisina, bawal na bawal po yan. Yan ang malinaw dyan. Ayun. So, yan po yung tax paalala at taxionaryo natin ngayong gabi. At yan po, marami pa tayong pag-uusapan mga partner. At simulan na natin ang segment na Biz News. Biz News. At sa atin namang Biz News ngayong gabi, kasangbahay at mga kapartners, pag-akyat ng stock nagpatuloy matapos ang desisyon sa taripa ng United States. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Umakyat ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI sa 6,488.51, mas mataas ng 0.36% habang ang All Shares Index ay tumaas din ng 0.59%. Ayon sa mga analyst, pinalakas ito ng desisyon ng US Supreme Court laban sa global tariffs ni dating US President Donald Trump na nagbigay sigla sa emerging markets. Nanguna ang mining at oil sector sa pag-akyat habang tanging services lamang ang bumaba. Umabot sa 6.12 billion pesos ang kabuuang bentahan sa merkado. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz at kapartner Randy. Partner Sa ating Manuel.
magandang ano ito, positibong signal daw ito para sa merkado, lalo na sa investors na naghahanap ng stability, Kapartner Randy. Correct. Mas lalo, partner. Kasi nung mga nakaraang buwan, kasi ako, personally, may stocks po ko. Yes. Medyo mababa yung stocks na, ang presyo ng stocks ko. But right now, mukhang i-check ko na bukas. Kung ba't tumaas nga ba talaga yung na yan, yung stocks natin. Oo. At sana ay lalo pang tumaas kasi marami ng mga Pilipino ngayon katulad mo Kapartner Randy na talagang involved sa ganyang pag-negosyo or sa ganyang kitaan. Correct. Partner Chris. Yes, at eto na, ang dami nating dapat talakayin, So, wag po kayong aalis, mga kapartner, dahil sa pag-uusapan natin mamaya, pagbalik ng ating programa, ang mga katanungan ng ating mga taxpayer na walang sawang na sumusubaybay at inaantay yung kanilang kasagutan, inaantay yung kasagutan natin sa kanilang mga katanungan. Magbabalik po ang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ma'am Crush, kasi wala Yes. At nagbabalik po ang Business Natin To. Ayun, muntikan ka na, brother. Pauli. Kasi naman, nagtanong pa ako. Pero magandang gabi, Kapartner Randy at Kapartner Chris sa ating second gap or after nating ng first gap. Kapartner Chris. Yes, go ahead. Kapartner Manuel, kami ngayon yung iyong guest. Yun nga. Maraming mga tanong dito dahil lalong-lalo yung mga taxpayer katulad ko, katulad ng mga nakikinig kasi minsan may mga kilala din tayo nagbe-business na naku talagang olats talaga pagdating sa tax. Marami silang gustong malaman kaya nga katulad yung mga CPA, ang mga accountants ay kailangan at lalo na sa programa sa radyo ay may pakalat po itong mga katulad itong mga discussion. Dito po yan sa tax service. Ayun. Ngayon, unahin po natin itong tanong Kapartner Chris at Kapartner Randy. Siguro salit-salita lang po kayo. At una siguro mong sasagot ay si Kapartner Chris dahil nasa studio ka Kapartner Chris. Ayun. Ang sagot dito ay hello. Question po, since bago pa lang po akong nakapagpa-register sa BIR for TNVS line of business, meron na po akong COR. What first step po ang ipa-file at ano po ang need na books of account? Since nag-issue po sila ng 2 columnar book, wala pa po akong step na nagawa. Pa-help naman po, Kapartner Chris. Ayun. Doon kasi nag-register siya at na-issue yung kanyang COR. Usually, ang mga BIR offices, nagkakandak sila ng tax seminar, paano mag-start, paano mag-rehistro, paano mag-enter sa libro, paano mag-file ng mga tax type na nandoon sa kanilang Certificate of Registration
registration or yung tinatawag nating BIR 2303. So halos po ng BIR, tayo mga taxpayer po, pag tayo po ay nagre-register, umattend po tayo doon sa seminar na binibigay po ng BIR. Ini-educate po tayo ng mga BIR official what to do. So since ito yung katanungan mo, first time mong nag-register with BIR, sabi mo meron ka ng COR or yung BIR 2303. So ano ba yung next step na dapat mong gawin? Sabi diyan, sabi po ng batas na once na mag-register ka na as ng business, kailangan mo mag-register din ng books within 30 days. At the same time, kailangan mo din magpa-print ng resibo or yung kinakailangan mo mag-process nung tinatawag na authority to print. So, ito po ang authority to print po, ito po ay authority na binibigay ng BIR para po sa isang taxpayer na magpa-print ng resibo. Official pong resibo ang tawag doon, hindi po yung nabibili lang dyan sa mga tabi-tabi. Isang invoice na lang po, isa na lang yung tawag ngayon. Dati official receipt tsaka sales invoice, now isa na lang po, sales invoice. Ano po ba yung nakalagay doon sa authority to print? Authority to print is sino ba yung iyong napili na accredited BIR printer? Ano ba yung invoice na ipapagawa mo? Invoice nga. Sorry Isa na lang, invoice. Ilang kopya ba? Original and duplicate. Yun po ang sabi ng batas. Pero may ibang taxpayer, kailangan nila ng third copy kaya nagiging triplicate. And then ano po ba? Carbonless ba? Ilang kopya, ilang booklet. Ayun. So yun po yung first step. Within 30 days, kailangan mag-register ng books. Next, magparehistro ka or humingi ka ng authority from BIR, makapagpa-print ka ng resibo. Ang printer po, accredited printer, meron po diyang nakapost sa mga BIR offices. Kanino po tayo magpapaprint? Ang BIR po, ang obligation is to issue authority to print. Hindi po sila yung nagpiprint ng resibo. Yun yung pagkakamali ng iba. Sabi, nagpa-print ako ng resibo sa BIR. Mali po yung term na ginamit. Ayun. So, after po nun, let's say January 28 ka nag-register. Meron ka ng COR. By February, kailangan na po kayong mag-file. Ano ba yung tax type na nakapaloob doon sa ating Certificate of Registration? Non-VAT ba tayo or VAT ba tayo? Baka po mayroon dyan na nakalagay na tax type is withholding tax on compensation, withholding tax expanded, like yung nagbabayad tayo ng renta. We are obliged to file on or before the 10th day of the following month. Let's say January po tayo nag-register, by February 10 may deadline na ho tayo. Ano yon? Compensation, yung 1601C, and then next is 0619E. Next, ano ba siya? VAT or non-VAT? Yon, kailangan po nating alamin. Nakapaloob din po doon sa ating Certificate of Registration. Limiin po natin, i-analyze po natin ang content ng BIR Certificate of Registration. Nandiyan po lahat. Ayun, Kapartner Manuel. Yun. Partner Chris, i-follow up ko lang muna. Yung mga naggumagamit ng mga resibo kung saan-saan lang nabibili, anong violation po nila sa BIR noon? Naku, baka ma-issuehan sila ng ano. Yun bang resibo galing, sabi mo, sa tabi-tabi lang. Hindi yun malamang nakaregister or dun sa lower portion, walang nakalagay na authority to print number, sino yung printer, kailan na-issue kay printer yung accreditation. Tingnan po natin yon. Kasi kung wala po yun, hindi nakapaloob dun sa resibo, possible po yan, fake receipt. So, isa po yun ngayon sa binabantayan ng BIR. Ingat po tayo. Partner Randy, go ahead. Yes, dagdagan ko lang, partner. Sabi mo kasi, ang tanong mo sa amin kanina, partner Manuel, penalty, di ba? Tama Yes. ba ako? Correct, oo. Dito sa bagong train law, simula bago mag-pandemic, ang penalty na linabas po ng Congress ay maliit lang naman. 500,000 ang minimum
hanggang 10 million pesos lang naman ang penalty. Eh. Oo. So, napakaliit. Kayang-kaya mo, Brother Manuel. Maliit nga sa mga bilyonaryo, no? Grabe. 500,000. Tapos ang capitalization ko is only 5,000 pesos. Paano kaya yun? Ayun. So, walang usapan doon ka-partner Randy at ka-partner Crest kung ang negosyo mo ay maliit o malaki. Yes. Oo, tama ka dyan. Basta't nag-register ka kay BIR, kailangan mo mag-issue ng tamang resibo ng sales invoice. But syempre, mas lalo nga sinabi nyo, ang capitalization mo 5,000 lang, ay hindi ka naman i-fine ng ipe-penalize ni BIR ng 500,000. Pupunta ka doon sa pinaka-minimum sa section 255 ba to? 250, partner. 250 at 255. Doon ka magpo-fall, which is mababa na lang, mga around 5 to 10,000 na lang yan, more or less. Ubos ang puhunan ng 5,000. Alright, ganun pala. Yung hirap pala talaga kapag gagamit ka ng basta-basta. Yun yung mga yung mga resibo yung ka-partner Randy, ka-partner Crest na parang ang lalabo ng pagkaka-print, di ba? Tapos walang TIN number. Tama po ba ang observation ko? Naku, illegal yun. Kailangan kasi pag nag-print ng resibo, number 1 requirement is name of taxpayer, address, business address, and TIN. And ano ba siya? Non-VAT or VAT? Ayun. Yan. Linaw. Alright. Salamat ka-partner Crest sa pagsagot sa unang katanungan. Pangalawang katanungan para kay ka-partner Randy. Sabi niya dito ay, hello, may tanong ko lang po sana. Nakaregister po ako noong January 28, 2026 at ngayon pa magre-register sa Books of Accounts. Ano pong period at taxable year dapat ilalagay ko, ka-partner Randy? Ayun. Ayan, napakadali. Ano ba ho ngayon? 2026. So, taxable year, 2026 po ang kasagutan dyan. But dyan yung books of accounts, i-clarify ko lang, partner Manuel. Kasi may doon sa unang katanungan, at ito may sa pangalawang katanungan din natin, ang tinatanong niya is books of accounts. Kasi dito, usually kasi kaya nagtanong ito ng taxable year, kung ano ilalagay. Pagdating sa sa mismong libro, ilalagay kasi din po doon kung anong taxable year po. Kaya kailangan mong ilagay yung anong year ngayong taon na yon, di ba? But ang doon, kukuha ka muna ng clarify ko lang, kapag kukuha ka ng books of accounts, dati nga sabi nga ni partner Crest, dapat kumuha ka ng books of accounts sa OS, kukuha ka lang ng QR code. So sa QR code, ipiprint out mo na lang. Napakadali ng mag-file ng mag-register sa OS. Ano lang yan? Parang 1+1 lang dito sa sa internet. Parang nag-register lang sa Facebook. Ganun lang kasimple. Tapos makakakuha ka na ng QR code para sa iyong libro. At yun ay pag oras, di ba, na-discuss yun ng ka-partner Randy, ka-partner Crest, yan ay online na ginagawa. Yes, tama ka dyan, partner Manuel. Thank you so much. Ayun. At next question po tayo dito pa rin sa ating tax service business natin to. Sabi po dito ay, greetings. Ang books of accounts ko po ay wala pang halos laman. Wala pa sa kalahati. Registered sa ORUS ang books with the front QR code from system. Registered March 2024. Kailangan pa po ba siyang i-renew ulit sa ORUS o papalitan na ng new books kahit wala pang halos laman? Di pa puno. Maraming salamat at go ahead po, ka-partner Randy, ka-partner Crest. Natutuwa naman ako sa kanyang katanungan. 2026 na po ngayon. Yung pong registered mong libro way back March 2024. Meaning po, hindi po kayo nag-ientrada or hindi po kayo nagpapasok ng entries sa inyong books of account. So, ibig po sabihin, kahit po kayo ay walang transaction, pwede niyong ilagay January 1, parang ito yung discussion ko kanina dun sa isa kong kliyente. Wala siyang libro, paano daw maglibro? Para lang kalendaryo. January 1. Anong taxable year? 2026. January 1 to 31. So, 1, 2, 3, 4 hanggang 31. So, wala po siyang sales. Wala siyang transaction. O di simple, no sales. Next, February 1 to
27 ba o 26? February 28 naman. Wala 28. wala ulit transaction, pero may laman yung libro. So ito po March 2024, I suggest po na sulatan ninyo yung libro kasi yan po yung the true picture of the business is the books of account. Ayun. Ayun. Dagdagan ko lang dyan, partner Chris, no? Yung ano kasi siya sabi, yung ano ba to? Every year ba mag-renew? May regulation po nung 2015 o 2018 kung di ako nagkakamali. Kapag yung books of accounts mo ay naubos na, doon ka pa lang mag-register ng bagong books. Pero Diba? ako dagdag ko ka partner Randy sa mga taxpayer po na kinakailangang mag-register ng books annually, pwede rin naman, options nyo yun. May regulation yun, revenue regulation 2008 something yun na yun pwede kang mag-renew ng another sets of book or hanggat may laman pwede nyo pang gamitin. Ayun. Kaya Tama lang, ka dyan, partner. what if nagkaroon ka ng tax case, nagkaroon ka ng letter of authority, nagkaroon ka ng subpoena duces tecum, we need to submit the books of account doon sa revenue officer na yung examiner doon sa ating letter of authority. At dagdag ko dyan ka lang, partner, kapag binigay mo kasi yung libro mo sa RO, sa revenue officer, medyo matagal bumalik. Babalik pa kaya? Ayun ang tanong. Mag-register Kasi ka na lang ang ng sabi another nila set. kasi dyan, oo, kasi ang sinasabi nila dyan, partner, ginagawa nilang ebidensya yan, yung librong yan, di ba? Alright, salamat kapartner Chris at kapartner Randy. Tanong naman para sa ating kapartner Randy. Tanong po dito, please help enlighten me po. Galing po ako sa RDO na nagpa-check ng account kung may penalties or what, and sabi hindi daw ako nakapag-file ng 2551Q noong September 30, 2024 and may penalties daw yun, pero yung nasa COR ko lang naman yung sinusunod kong i-file. And wala naman po ako nakalagay na 2551Q. Hindi niya din kasi chinek ang COR ko at need ko po ba talaga ng 2551Q, kapartner Randy? Ayun, magandang katanungan yan, partner Manuel. Medyo nakakalito talaga kapag baguhan ka sa negosyo. Kapag kasi na-issue na yung certificate of registration po, nandiyan po lahat yung mga kailangan mong i-file. 2551Q ba yan? Mga 1601C, nandiyan po, nasa bandang gitna po. So, tama nga siya. Sinunod niya lang yung certificate of registration niya. So, tama po. Kung ano yung nakalagay po sa certificate of registration mo, yun lang naman po ang kailangan mong i-file. No more, no less. Diba? Kasi kapag nagdagdag ka, for example, 2551Q, sabi niya, wala naman sa nakalagayan, but kailangan mo nag-file ka. Minsan po, kapag nag-file po kayo na wala sa certificate of registration, ang nangyayari po doon, nagiging open case, tuloy-tuloy na po minsan. Mas lalo yung old system nila, nako, good luck kapag ganun ang mangyayari. So, tama po, ang gagawin nyo po, ipapakita nyo po sa revenue officer na wala po sa certificate of registration ko yung 2551Q. So, hindi mo kailangan po kung i-penalize dun sa hindi ko na-file na 2551Q. At kumpleta po ko sa lahat ng na-file ko. Ganun lang po. But, ang doon, kailangan mong kung ako sa iyo, gumawa ka ng letter po, explain nyo po doon, tapos i-attach nyo po yung certificate of registration. Tapos pa-receive nyo po para formal ang pagsagot nyo po dun sa katanungan ng revenue officer. Partner Chris, may ka pa karagdagan? Super liwanag yung explanation mo, ka-partner Randy. Wala na akong maidadagdag. Pero may tanong ako, ka-partner Chris at ka-partner Randy, parang taxionary na lang. Ano po ba yung 2551Q? Lalo sa mga di po aware. Ayan, ang 2551Q, ka-partner Brother Bear, ito yung tinatawag na quarterly percentage tax return. Ayan, yan po ay ginagamit ng mga non-VAT taxpayers.
Yon, maliwanag. Next question po tayo para naman kay Kapartner Chris. Sabi niya po dito, kindly enlighten me po. Sole proprietor po ako. Walang employee na declared pero may 1601C sa COR ko. Nag-zero filing ako. Di ako nagbabayad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig kasi di ko alam na dapat kahit self-employed ay what you call this, parang di sila nagbabayad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig kasi di niya alam na kahit pala self-employed. Iyon, ang tanong niya, tama po ba na zero filing ako sa 1601C? At tama ba na mag-remit ako ng contributions as voluntary or ano po ang dapat? May need po ba akong ipa-update sa BIR or SSS, Pag-ibig, and PhilHealth kahit wala po akong employee? At uling tanong niya sa napakarami, if ever, ano po ang magiging basis ng contributions ko? Maraming salamat, Kapartner Press. Ang dami ng kanyang katanungan. Number 1, nagpa-file siya ng 1601C pero zero. Tama yon kasi sabi mo, employer ka, nag-register ka as employer, may business, wala kang empleyado. So okay lang na nag-file ka ng zero. Wala pong wala pong violation doon. Provided na yung 1601C nakalagay po yan or naka-specify doon sa inyong 2303 or yung BIR Certificate of Registration. Next, sabi mo dyan, nagtatanong ka na hindi ka nagbabayad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ito po ay different. Ibang ahensya po ito ng gobyerno. Hindi po ito Bureau of Internal Revenue. So, still, benefits po ito para sa mga empleyado. Kung kayo po ay sole proprietor, wala kayong empleyado, sabi mo kanina, your obligation is only to register as employer. Pero kung wala kang empleyado, wala po kayong babayaran na SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Sa part naman po ninyo as sole proprietor, pwede po kayong mag-register as at magbayad ng inyong contribution like yung SSS, PhilHealth, and Pag-ibig voluntarily. Katulad ko po, ako po ay nagbabayad voluntarily. Ayun. Yon ang kasagutan sa... Yes, Kapartner Randy, go ahead po. Okay. But ang dyan, partner, since ka kasi, registered ka as sole proprietor, naalala mo ba yung nangyari kay Diwata? Si Diwata. Si Diwata, sole proprietor din po. But nakalimutan niya mag-register at nag-file at nagbayad ng kanyang ng mga obligations sa SSS. Ang nangyari po sa kanya, nagkaroon siya ng warrant of arrest at pinagbabayad siya ng napakalaking penalties ng contribution. So, kung ako sa iyo, kapag kung sole proprietor ka, mag-register ka pa din kay SS, PhilHealth, Pag-ibig. At kung wala kang empleyado, sino bang empleyado doon? Ikaw mismo. Ikaw yung ikaw lang mag-isa. So, ikaw din po ang iyong empleyado. So, para wala kang pananagutan kay SS, PhilHealth, at Pag-ibig. At isa pa, kapag ka pa dyan, ang sabi mo kasi, ano bang basis ng contribution? Bahala ka kung anong basis mo. Syempre, ikaw nakakaalam ng iyong ng magkano ang iyong kinikita buwan-buwan. But kung gusto mong minimum lang, pwede naman. Worth 10,000, pwede na yun. Partner Manuel. Simpleng lang pala yung Kapartner Randy, yung kay dun sa vlogger na food vlogger na si Diwata, simpleng hindi lang siya nakapag-comply sa SSS po, Pero pwede talaga siyang panagutin or may penalties at malaki-laki pala. Ang mahirap dyan, hindi siya nakakuha daw ng, sabi niya, hindi daw siya nakakuha ng mga notices. Yun ang masama. Nagulat na lang siya, warrant of arrest na ang natanggap niya. Pero tingin niyo po, Kapartner Randy, Kapartner Chris, may pagkukulang din doon yung ahensya kasi walang notice na dumating sa kanya. Kaya gusto niyang ilaban din yun. Actually, Brother Bear, ang rule kasi dyan,
once na nag-register ka sa Bureau of Internal Revenue, meaning you are engaged in business, kailangan ituloy mo yung registration pagdating kay SSS, kay PhilHealth, kay Pag-ibig. Nasa batas yun. Kasi ang pagiging employer, mandatory na mag-register ka sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Siguro nagkulang lang siguro yung mga advisor ni food vlogger Diwata, kaya na penalize tuloy. Yan ang problema. Ganun pa man, Kapartner Chris, Kapartner Randy, may mga tanong pa dito. Ito medyo tinitignan ko. Binasa ko na habang nagsasagot po kayo. Parang mga 2 libro po ito. Pero pa-exi ko na po. Ito po ang tanong niya. Regarding daw to sa VAT or non-VAT. Yan, lagi niyo po nababanggit yan. Pwede po kaya akong magpapalit from VAT to non-VAT? May branch issue kasi yung business ko. Before, ginamit ang name ko sa isang business na VAT registered. Hindi ko po yun business. Name ko lang ang ginamit. Then later on, nag-open ako ng own business ko under my name. Not knowing na once nag-register ulit ako, automatic na magiging branch siya dahil may existing business na under my name. Nasabi niya nga ay hindi niya naman talaga business yun, kundi pinangalan sa kanya. Fast forward po tayo. Itong sabi niya, kasi nga medyo mahaba-haba. Sabi niya dito, yung primary business VAT, already closed na po in 2024. Automatic naging primary yung business ko ngayon. Dahil VAT yung dati, naging VAT din ang business ko. Problem is, sobrang bigat ng VAT for a small business. Laundry shop at water refilling station lang po ang business ko. And hindi naman umabot sa 3 million pesos gross income per year. Ang tanong, meron siya pong 3 tanong. Pwede pa kaya ako magpa-convert to non-VAT kahit VAT na ngayon ang status? Pangalawa, ayoko sanang i-close ang business kasi sayang naka-under na siya sa mismong pangalan ko. Number 3, mas okay ba kung mag-apply ako ng BMBE? Yon. Kapartner Randy ata. Kapartner Randy. Kapartner Randy, go Ayun. ahead. Sige po. Nako, ang daming katanungan ng ating sender, no? But isa-isay natin yan. Sabi niya, pwede pa ba ako magpa-convert to non-VAT kahit VAT na siya? Ang kasagutan namin dyan, yes na yes. But kung hindi ka, ang ano kasi doon, ang konteksto, kapag hindi ka naman umabot ng 3 million, pwede mong pangalan nito, i-shift from VAT to non-VAT. But ang medyo mahirap po kasi ang kapag medyo sa kalagitnaan ng iyong negosyo tapos gusto mong i-shift from VAT to non-VAT, ang ni-require nila is 3 years muna bago ka i-grant ka from VAT to non-VAT. But kung sa umpisa pa lang linaban mo na non-VAT lang, ayoko ng VAT, pwede naman. Para hindi ka, wala tayong problema muna for the meantime, di ba? Pwede mong ilaban yan nung una pa lang. Kasi ang sabi niya dito, partner, hindi mo nabasa, yung business niya nag-start nung 2023. So, nung 2023, pwede mo nang ilaban yan na non-VAT muna. Yun. So, hintay ka ng 3 taon, tapos i-audit. Ang mangyayari dyan, hihingiin yung 3 financial statement mo at mga ibang VAT filings mo at i-check yan, i-audit yan para ma-grant ka, para maibaba ka sa non-VAT. Ayan. Partner Chris, baka may may kadagang ka doon. Mahaba tong katanungan. Ito ba ay public consultation talaga? Ito po yan, Actually, ako ang suggestion ko, go on, nakabat ka na kasi. Although, sabi mo nga, hindi ka pumapasok doon sa 3 million. Actually, ganito yan. Ito lang yung pagkakaiba niyan eh. Si non-VAT, whatever collections or whatever sales mo, 3% of your sales, automatic remit mo yan kay BIR. Ibig sabihin, coming from your pocket, remit mo kay BIR without any deduction. Samantala, yung pagiging VAT naman, naka-add on yung 12% kay client, kay customer, yun din po ay i-remit mo kay BIR. Pero,
So, what if meron kang, let's say, laundry business, meron kang tubig, meron kang depreciation or bumili ka ng washing machine, meron kang sabon. Yung sabon, binili mo sa supplier, but registered yon. So, ibig sabihin po, yung dinagdag mo na 12% na kolekta mo kay customer or kay client mo, pwede po siyang ma-reduce nung inyong pong input taxes. May kuryente. Ano pa? Meron kayong consultant na binabayaran. May VAT din po yon. May VAT input yon. So, pwede pong ma-reduce yung babayaran ninyo. Yung output ninyong nakolekta from your client or your customer, ma-reduce siya ng inyong input taxes, yung inyong pong mga purchases. So, yun po yung advantage ng pagiging VAT at saka yung pagiging non-VAT taxpayer. 3% manggagaling sa inyong pocket, personal pocket, expense yun. Pag naman VAT, pinapasa lang po natin yan. Hindi po natin kita yung nakolekta natin from our customer or our client. Ayun po. Kapartner Randy. Ayun. Ay, kumpleto na yan about VAT naman. But ito, second question niya. Sabi niya dito, ayaw niya sanang i-close yung business niya dahil naka-under na sa mismong name niya. It's okay naman na hindi niya i-close kasi nga, sayang naman. But, kung problemado na talaga, medyo mahirap kasi mag-close ng business, 'di ba? Kasi may audit yan, number 1, mga partner. Number 2, kailangan mong ibalik sa kanila yung libro, yung mga resibo, hassle. But kung nakikita mo naman kumikita ka na naman din, bakit may close? Diretso mo na, magnegosyo ka na all the way, di ba? Sayang naman ang kikitain mo sa laundry shop mo at water refilling. Partner Chris. Next is ang question niya, okay lang ba na mag-apply siya ng BMBE? Ayan, Micro Business Enterprise. Pwede po kayo mag-file. Ang subject naman dyan is yung income tax. Ayun. Next question. Pero may tanong ko doon, kapartner Chris, kapartner Randy. Kasi sabi nga ni kapartner Randy, kapag magka-close ka ng business, maraming hassle. Marami kang i-comply pa rin sa BIR. Paano kung kumbaga hindi mo naman siya i-close pero nagra-run pa rin siya kahit palugi na parang hindi mo naman siya ganun tinututukan para hindi lang masabing close. Okay ba yun? Pwede ba yun sa BIR? Lagi kang lugi. Ibig sabihin, Sige po. Brother Bear, yung kanyang income tax is giniginaw, laging may nakakulong or negative eh. So, pag kasi nag-file ka ng income tax na negative, ibig sabihin, abonado pa ang gobyerno. Wala namang ganun. So, di ba sabi nga yung tax collection, yan yung dapat na ma-propagate natin at magagamit sa ating mga infrastructure. Ayun. So, kapag po negative filing yung inyong income tax, remember po, kayo po ay pasok doon sa mandatory audit. Ayun. Kapartner Randy. Ayun. Tama ka dyan, partner Chris. At nasa unahan ka, sabi niya mandatory, maya-maya po makaka-receive ka ng love letter, ng letter of authority. Mas lalo po ngayon, yan po yung nakalagay po sa audit program ng BIR na linabas ngayon na RMO 1-2026. Yun. Ayun. Nako, ang bilis ng oras. Alam niyo po ba, kapartner Randy at kapartner Chris, meron na lang tayong konting oras. Meron pa ditong 1, 2, 3, 4 questions pa to pero mukhang hindi na abutin. Pero ganito na lang kapartner Randy, kapartner Chris. May mga events ba kayo? Ay, meron akong event. Ano events yun? Plug nyo na po sa program nyo. Every Tuesday and Thursday, 7 to 8 p.m. Yun. Ayun. At the same time, meron din, Brother Bear, antayin po nila yung ating podcast na business natin to. Ay, oo nga. Ayan. Extended. Ayan. Extended talaga yun. Unlimited yung mga tanungan doon. Kaya nakakatuwa. Yung po ay available sa Spotify. Hanapin nyo lang ang BNT Extended or yung po ay parang pinaiksing business natin to extended on Spotify at sa iba't iba pang platforms. So yun. At kapartner Randy, kapartner Chris, meron ba kayong mga babatiin? Go ahead po.
Babatiin ba? Happy birthday, Brother Bear. Ayun, ang gusto kong batiin. Ano yan? Buong month ng February. Ayan. Happy Tumatanda na birthday to you. Thank you so much. Ayun. Pagtandaan At gusto ko natin. sanang batiin lahat ng mga accountant kayo na accountant, bookkeeper kasi isang buwan pa ano natin yan, ilabanan natin yung mga partner. Kaya natin yan hanggang April 15. Alam ko busy po kayo. Tapusin natin to. April 15, ikino-congrats ko na kayo. Kaya natin tapos to. Ang suggestion ko lang ka-partner Randy and Brother Bear, mga accountants, mga bookkeepers, mga auditors, taxpayers, kailangan din po nating magpahinga from time to time. Ayan. Magbakasyon. Kaya pala nakilala kong accountant, sabi ko ang post niya puro mga bakasyon, yung pala at sinasabay niya na yung bakasyon niya dun sa kliyente niya sa iba-ibang lugar. Ayun. Sabi ko dapat sa'yo maging secretary ka ng tourism eh. Yung pala may transaction siya sa trabaho niya. Kaya magpapahinga siya. Kapanak Press. Kapanak Randy. Yes, actually partner Manuel, no. Yan yung yan ang kagandahan ng mga trabaho natin. So, pupunta ka sa kliyente as well. Nagpapahinga. Nagpapahinga kasi by stress lalo, gan. Pero sa programa pong business natin to, marami kang mga alaman tungkol sa tax at sa pagnenegosyo. Pasalamatan natin ang mga nakasama natin sa technical and si Carl de la Cruz. Maraming salamat. Ang ating EP, Shelo Cotellion Cabian, magpagaling ka. Take good care of your health. At of course, sa ngalan ng ating station manager, Miss Anna Rentoy. Sa ngalan ni GM J. Misabio, magandang gabi GMJ. At sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Kami po nakasama niyo. Kapag Ayan. Randy Press. So mga partner, paalam na tayo. Partner Chris. Ayun. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig dito sa ating studio, sa ating programa ngayong gabi. And sana po samahan niyo po kami sa susunod na linggo para sa another episode ng aming programa. Ka-partner Randy. Ayun. So sa negosyo walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to. Hello. Thank you po. Paalam. Salamat po. Salamat sa Diyos.